Aray ko! Kung napapansin nyo yung sasakyan dyan sa gilid na nakapark, yan ang nakikita kong dahilan kung bakit ito nangyari sa amin. Dahil sa crossing na yan, hindi ko kagad makikita yung paparating. Makita ko man yun pero nakausli na yung aking ulo ng sasakyan. Yun ang mali ko, siguro mas binagalang ko pa. Pero ang pagkakamali dito, ang nakikita ko talaga is yung mga nakapark na yan sa gilid. Dapat hindi sila dyan nakapark. Pumark sila sa gilid pero hindi dapat dyan sa crossing mismo na nakaka-block ng view pag may paparating. Yung lugar na yan is pababa. Ngayon, yung tricycle na yan, galing doon sa taas, mabilis siya, mabilis. Kaya mas inabutan niya ako. Nakaiwas pa yan nakaiwas pa yan. Pero kung hindi yan nakaiwas at hindi ako nakapagpreno, mas malalang disgrasya ang mangyayari. Kaya sana dyan sa lugar na yan, wala naman akong sinisisi dito sa pangyayaring to dahil wala namang may gusto ng ganitong aksidente. Mild accident lang to. Although gas-gas lang naman ang nangyari sa sasakyan ko. Makikita nyo dyan sa una kong video na parang nagalit ako. Yan naman talaga ang unang reaksyon, di ba? Kahit sino naman na nababangga o Pero sa bandang huli, napag-usapan naman namin ni Manong ng maayos. Nung una kasi pagbaba ko, galit ako. Akala ko nung una, bata pa yung driver o kaedad ko, mga ganyan. Pero nung bumaba si Manong, nakita ko may edad na, puti na nga lahat ng buhok eh. Nung una, ayaw niya talagang tanggapin na mali talaga siya. Kasi ako rin, sabi ko, hindi rin naman ako mali kasi dahan-dahan talaga ako sa crossing. Sabi ko kay Manong, Manong medyo mabilis kasi yung dating nyo eh. Pababa pa yung sa kalsada. Dapat magdahan-dahan tayo kasi lalo na pababa yan. Sabi ko ganun sa kanya. Ayaw niya talagang tumanggap ng pagkakamali nung una. Hindi ko rin naman sinasabi na tama ako. Kasi ang nakikita kong mali talaga dyan, yung nakaparking dyan sa gilid ng crossing, yung sasakyan. Nabablock niya kasi yung mga sasakyan na parating. Hindi agad makikita kasi nga nakaharang yung sasakyan dyan. Kaya ako, nakita ko siya, nakausli na yung ulo ng sasakyan ko. Ang mali naman ni Manong, medyo matuling yung takbo niya. Bandang huli, ayun, humingi naman ng pasensya si Manong, humingi siya ng pasensya. Sabi ko, sa susunod Manong, dahan-dahan na lang tayo sa crossing. Lalo na yan, kako, pababa yan. Pag pababa ka, medyo doble natin yung pag-iingat. Para po sa mga namamahala dito sa lugar na to, sana po yung crossing na to, wag nyo po sanang parkingan yung malapit mismo sa crossing. Nahaharangan po niya yung view, hindi po namin nakikita yung mga parating. Kaya po, malimit po dyan magkaroon talaga ng aksidente. So sana po, maayos nyo yung parking nyo dyan. Yun lang po. Salamat.